Sa atin. Yes, ang province ni gama karon og 10-year plan para sa itawag nito siya rural revitalization Okay. program. So ang target ana is to develop the whole province to be productive. Kay tungod nga wala man kayo siya kanabang industriya nga makapahatag og daghang trabaho. So ang tumok-an niya is mohatag og daghang trabaho sa mga tawo, especially kung mabatanon karon ng eskwela asa man sa paingon in the next 10 years. Ang atong mga farmers karon, usagos pinaka problema kay nato is wala sila klaro nga kulang sa support. Maybe is institutional nga support. So kaning industrial program na 10 years agricultural industrial plan is really to promote and to ensure in the next 10 years ang mga farmers nato wala na mano-mano trabaho. All should be mechanical. And if possible, kung sa development ng technology karon sa agricultural development, ma-employ na to siya in the next 10 years. So ang mga farmers, kung umar sila og usa ka hektarya karon, the target is really to utilize all the lands, agricultural lands sa tibok probinsya para mahimo siya productive. And ang benepisyo ni atong mga farmers. Muna nga, to be able to do that, we have to mechanize all stages of agricultural production. Ikas pagsugod, hantod sa pag-harvest. Dahil naman, ang gobyerno should be at the front line. Kinanglan nga ang gobyerno nato, ang tuyo ang 10-year plan is to make sure nga ang atong local government unit, tinbabayungan na siya, tabangan na siya sa provincial government, tabangan siya sa national government, kinanglan usahon tanang programa siya nga dili mag-iyahay sila tanan. Kinanglan nga ang probinsya through the leadership of the province, kinanglan ang resources at kada LGU, resources sa national government, kinanglan tampuon na sila tanan para ma-achieve ang target nga 10-year plan. Kaya kung mag-iyahay sila, kung ang national government nato, ang atong mga agriculture, DA, ang Department of Agriculture, mag-iyahay sa iyang kong programa, ang DPWS, magamay iyang kong mga asa masang butagdalan niya, dili pwede. So, wala, gamay na kag-agi na siya. So, with one direction, the government drawing the whole roadmap sa development, kabalot na ang national government, kabalot asa sa invest sa ilang development. Then they must partner with the development nga i-introduce po sa province para dili magduble. Dili po maglain. So kung dili kaya sa local government ang pagmagdalan ang lugar, mutampo ang probinsya. Kung dili kaya sa probinsya po ang pagbutagdalan diya kay dako kay kinanglan nun, ang national government mutampo po diha. So kinanglan all must be helping each other to be able to achieve a certain roadmap. Dili po ni mag-iyahay ta karon. So that's the target. Ang sa farmers ani niya gikan pud sa pag-umapod. Ang problema dili naman kabahin og makina. How about kanang mga abono? How about kanang mga technology transfer sa mga ideas kung saan pagtanom, kung saan pagbuhi ani itong mga umang kabalo na ta karon nga bagyo na sige, kung saan kanang mahimot na resilient. All these things have to be studied by the government, aided sa ato ang mga lain-lain mga ahensya. Natay so karon, all these things will now be ironed out in specific steps nga nagutay for this year unsa gusto to i-achieve ang dapita ni. Nga mingod ta karon nga in the next 10 years maka-project gud ta nga ma-achieve nato ng 100% mechanized, 100% nga wala ka problema og abono atong mga farmers, 100% wala sa ka problema og financial support. Kay tungod nga nanay mechanism nga ang atong gobyerno dili mausik yang funds nga gi-invest. Okay. So we have said nga magtabanganay ang ang mga national government, local government ug ang atong probinsya. In addition niya, the government should partner with existing organizations like kooperatiba. Daghan yung agricultural cooperative sa kada LGU. Kinahanglan appeal sila sa programa sa 10-year plan. Kinahanglan nga ang mga funds nga support karon, ang tanang programa nga gihatag sa gobyerno cannot be implemented by the government because dili siya efficient anan dapita. For example, kanang pagkos mga abono, paggamit sa abono na makuliktag nagbalik ng kwarta ana niya, di mapatuyok na sa sunod, dili man yung gobyerno ana. Kabayan ng mga ayuda nga gipangatag. The government is not very good at that. So pwede nang iagis mga kooperatiba nato. This is where we have to appeal sa 10-year plan is really to strengthen the government relationship with the cooperatives all over the province. Kinahanglan nga ang matong mga kooperatiba karon should work hand in hand with the government para ang tanang mga funds sa gobyerno sila mo take care and to ensure na magtuyok na siya
And tarungon ni siya og tabang ang mga tao. Kaya kung gobyerno, saan ma-politicize mo siya. So this is part of the 10-year plan. Okay? And so, gawas ano niya, apil sa 10-year plan po niya po is the businessman. Kabalutan nga, ang pinaka-problema yun sa farming is not only about planting. It's not only utilizing all the lands. That's part of the whole plan. But, ang pagbaligya na po. So, ang pagbaligya, this is where the Bagsakan Center nga ito na napasar nga ordinansa sa Dumaguete mo come in. It has to be established. Di na gano'n sa nga Dumaguete rin na siya. It can be Metro Dumaguete. Metro Dumaguete, Bacong, Valencia, Dumaguete, Sibulan. This naman na ito diri ang trading capital man ta. Trading capital man tang area kaning upat ka lungsod. So karon kinahanglan nga natay dakong Bagsakan Center nga daghan kay mga tawo karon way trabaho makatrabaho ani because imagine nimo kung tanang produkto sa tibok Negros Oriental ibagsak tanan diha. Imagine paglimpyo ng mga produkto na niya, pag-develop na niya to ensure nga kana siya mabaligya na siya. Dagan kitag taong kinahanglan katong mga walay trabaho karon nga mga ginikanan nga wala ka mag-eskwela, they will have opportunities of work aning Bagsakan Center. Pero ang nakamayo ani niya is the real concept of Bagsakan Center is not only trading nga mga rito mga buyers katong mga tikantos bukid nga mga middlemen karon ari sa Bagsakan Center. Ang atong padlagan sa Bagsakan Center, we have to partner with cooperatives tapos Dumaguete. We have big cooperatives like PCCI, DCCO, and other big cooperatives. Ang dantin nila is, sila may maayong padlagan mga inani. Sila padlagan, hindi ang gobyerno padlagan ana. So we have to get people nga mga maayo aning area. So somebody is run this. Nga naman, booking is very critical ano niya. While katanong pang farmer sa bukid, kinahanglan gibaligyan ng daan karon kay perishable man nga goods. Kinahanglan nga karon padaan samtang gatanong padaan ng farmer sa bukid na natay database nga niya nga report ng tanang LGUs karon dinhi sa Dumaguete. I-report na diri unsa ilang expected yield, kanusa na ma-yield, kanusa na ma-harvest, pila unsa gidagano na siya, unsa nang kases produkto kay para mo market na daan ang Dumaguete, ang atong Bagsakan Center, mo market na daan sa katong mga clients, kinsa tong mga kinahanglan ng mga produkto all over the Philippines. So bali, kung ako mo'y let's say ako mo'y kumpanya nga kinahanglan og corn, ari ko Dumaguete nga naman na may assured nga market. Kay kumiyon ng Dumaguete kay mo-order ko nimo og 100 tons every week. So ang Dumaguete na moingon sa mga farmers paano mo ani because muni ang requirement diri. So makita nimo karon nga ma-assured ang atong mga farmers og sales. Samtang gatanong pa sila halin na daan nga produkto. Kaya na buyer. Mura na siya kanang concept sa contract growing. So muni atong target na to. Ang target sa ako ang Bagsakan Center is really to sell all your products before pa na ma-harvest. Okay? So karon